Another video naman tayo ngayon mga kaibigan dahil gagawa po tayo ng tutorial regarding sa reverse, no? Kasi maraming nalilito po dito pa rin at napakarami pa rin nagtatanong po talaga mga kaibigan kung paano daw ba hindi mawala sa linya or makadiretso tayo ng reverse. Kasi minsan kapag hindi po talaga natin alam balansehin yung ating steering wheel habang tayo paatras, lalong lalo na kung malayo po mga kaibigan yung ating atrasan, baka mamaya mahulog ka dyan sa gilid sa kanan, baka mamaya dito ka naman mapunta sa kabilang gilid. So this tutorial mga kaibigan ay gagawa po ako ng tutorial para sa inyo, lalong lalo na sa mga beginners, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Alright, so number 1 tip mga kaibigan, lagi yung tatandaan, basta't mga reversing ang intention, kahit park pa yan, basta't paatras po ang intention nyo, laging bagalan po ang paggalaw. As much as possible, mabagal po ang paggalaw. As in gagapang po mga kaibigan, lalong lalo na pag masikip, para mabalansin nyo ng maayos kung kayo mag-a-adjust ng steering wheel. So this video ay papakita ko sa inyo mga kaibigan, tayo ay aatras ng mahaba, ng malayo, ayan, hanggang doon sa likod. So syempre seatbelt muna tayo, no? For the safety. Okay. So since manual transmission ang ating gamit, para mabagal po natin na mapagalaw ang ating sasakyan, clutch control po ang sikreto, yung tinatawag natin na biting point. Kung kayo po ay naka-automatic transmission, so mas magandang naka-forma lang sa brake, no? Yun po yung inyong magiging control sa pag-reverse para mabagal po ang inyong paggalaw. Okay, so lalagay natin ng reverse, so clutch down, lagay natin reverse, so disengage natin yung ating handbrake. So mga kaibigan, ang adjustment po, tatandaan inch by inch lang ho ang adjustment. Pag nakikita nyo ho sa side mirror nyo na mayroon kayong tatamaan dito sa kanan, ang ikot po ng steering wheel nyan, ang adjust po nyan ay papunta sa left. Yan, konting turn lang papunta sa left, then pansinin nyo po yung inyong side dito, iiwas po yan sa inyong tatamaan. Kung makikita nyo naman po sa side mirror nyo na mayroon kayong tatamaan dito sa kaliwa, so ang pag-turn po ng steering wheel papunta sa kanan ng konti, inch lang, para maiwasan nyo yung tatamaan dito sa kaliwang parte. So take note mga kaibigan, laging mabagal lang po ang paggalaw at habang tinoturn nyo po ang steering wheel nyo kung saan po kayo mag-a-adjust, lagi po kayong titingin sa side mirror nyo, right, tsaka dito sa left at maging dito sa rearview mirror, para mas makuha nyo ng maayos ang adjustment. At kung kaya nyo pong luminduti sa likod, mas maganda ho. So mag-shoulder check po kayo dito para mas makita nyo ng actual, kasi dito sa side mirror medyo madaya ng konti. So go tayo mga kaibang, reverse po tayo. Ayan. So kung mapapansin nyo, nakadiretso lang po yung aking steering wheel kasi kita ko naman dito sa ating tagiliran sa kanan, straight naman, wala naman tatamaan. Dito naman sa kaliwa, so wala naman tayong tatamaan. So meron kasi minsan mga pagbabago, kahit nakadiretso po ang steering wheel natin, yung kalsada hindi po yan accurate na straight. Kaya mapapansin nyo, nagkakaroon ng pagbabago. Minsan may matatamaan kayo katulad nito. So medyo gumigipit ako sa kanan. So ito-turn ko ng konti ang steering wheel papunta sa kaliwa, yan, hanggang makuha ko yung adjustment, makaiwas ako dito sa kanan. Pag nakuha ko na po mga kaibigan yung adjustment, ibabalik ko siya papunta sa right para mabalanse yung direction. Pagkita ko ng straight na, i-straight ko rin yung ating steering wheel. So ang technique dito mga kaibigan, huwag nyo pong aalisin yung inyong pag-check sa mga side mirror, para nang sa ganon, maaga pa lang makakapag-adjust na po kayo. Katulad ng ginagawa ko, pansinin nyo po yung aking pag-turn. Ayan. So it's depend sa nagiging sitwasyon habang po ako ay umaatras mga kaibigan. So kung mayroon kayong iiwasan, kailangan counter ng turn ng steering wheel. Ayan, kunwari dito may tricycle po dito sa right side ko, so iniwas ko siya papunta sa left hanggang sa maiwasan ko ng konti, at pag nakita kong safe naman pwede ko nang ibalik. So ibabalik ko po yung aking steering wheel papunta sa right, and then aantayin ko lang siyang mag-straight. Pag straight na po yung direction natin, kailangan din natin i-straight yung ating steering wheel. At kung mapapansin nyo po mga kaibigan, dahan-dahan po talaga yung ating pag-move, kasi mas hindi po tayo matataranta or malilito kung saan natin i-adjust yung ating steering wheel. Kahit isang kamay lang nga po siya,
Ayan, pwede nyo pong magawa yan. Kasi nga po, ang galaw natin is mabagal lang. Madalas kasi mga kaibigan, yung nagiging problema, lalong lalo na kung nag-aaral pa lang tayo, hindi natin nakokontrol or hindi natin kayang gawin yung pinakamabagal na paggalaw ng rumi-reverse tayo. Kaya ang result, tayo ay nagmamadali sa pagpihit ng manibela, no? Hindi na natin alam kung saan natin pipihitin yung ating steering wheel kasi nga yung speed natin paatras ay medyo napapabilis. Kaya aralin niyo po ninyo mga kaibigan yung crawling lang, gapang lang habang kayo ay umaatras para nang sa ganon namamaneuver nyo ng maayos yung steering wheel. Ayan, yung tracking by direction ay nakukuha nyo ng maayos. Ayan, so yun lang mga kaibigan, ano? Ayan, so successful yung ating pag-reverse. At sana ho nakatulong po sa inyo ang video ito, especially po dun sa mga new drivers, sa mga beginners, at sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. And syempre, abangan nyo ang next video natin. Kita kits in the next video. Bye bye!